Kung ang ang tinutukoy mo, MJ, ay yung posibilidad na magkapalitan na naman Mm. ng Senate President o ng liderato ng Kamara ng Senado sa Lunes, palagay ko'y malabo nang mangyari yan. No? Kung basta ano, because of their actuations, yung new minority, because of their actuations, lalong pinanindigan na ng mga miyembro ng new majority yung kanilang yung kanilang stand, no. Tikisa na ito eh. Kaya yan ang nangyayari. Palagay ko tuloy yung June 4 na Blue Ribbon Committee hearing at sana panawagan ito ng palagay ko halos lahat ng ating mga kababayan, panawagan na tawagin na yung 18 mga dating sundalo, yung mga retirado o resigned na sundalo na pilit na pinagtatakpan ng NBI, ng Senado nung nakaraan, no? Ginagawa sa lower house, sa House of Representatives, at ginagawa ng kabinete, ginagawa ng halos lahat ng hanay ng ahensya ng pamahalaan, hindi lang dito kundi sa buong mundo, at sasabihin nilang yung mga ngayon magdedepensa nung linya ni Pangulong Marcos na ayaw niya noong teleconferencing, wika nga, magiging tuta sila ng pamahalaan, di ba? Tuta sila ni BBM. Ayun ang napakasimpleng sa payak na pag-uunawa ng taong bayan, yun ang sasabihin. Kasi presidente na mismo nagsabi na tutol siya. O de kung ikaw sumang-ayon ka doon sa pagtutol niya, edi tuta ka ng presidente. Opo, tsaka paano po yun? Naunang sinabi po ni PBBM na hindi niya inuutusan na maaresto si Senator Bato, pero ngayon nagko-comment siya na hindi siya dapat makasali through online. Paano yun? Di ba lalabas na parang siya ang nagpapahuli talaga kay Senator Bato. Anong tingin mo dun, sir? Totoo, MJ. Hindi ba gusto nilang isoga sa ICC? At therefore, ang magdedetermine kung si Bato, Senator Bato ay may kasalanan talaga o mako-convict o ma-acquit ay ICC. Silang judge doon. Hindi ang Pangulo natin, hindi tinanggihan na nga niya ang ating hudikatura ang dapat na humawak ng kaso ni Bato, di ba? Dahil binibigay na nila sa ICC. So anong karapatan niya ngayon para sabihin para ano, no, nakikita mo naman na iba-iba ang kanilang mga pinagsasasabi. Nakakasawa na eh. Matatandaan mo, ilang beses paulit-ulit na sinabi niya nung bago siyang presidente hanggang noong 2025 na ayaw niyang manghimasok ang ICC dito, hindi niya kikilalanin ang anumang warrant of arrest o anumang aksyon na gawin ng ICC dito sa Pilipinas. Pero ano ginawa? Kinidnap nila si Pangulong Duterte, hindi ba? Ilang pagsisinungaling na kasi yan eh. So wala nang naniniwala. Kanya nga, yung net satisfaction rating, pabagsak ng pabagsak. At ang nagkaroon ng survey tungkol sa trust or tiwala ng taong bayan sa Pangulo ng Pilipinas, palagay ko negative din ang mangyayari dyan. Opo, pag-usapan po natin, Sir Lito, yung bagong development ngayong araw din, yung schedule po ng resumption ng flood control probe, June 4. Ngayon pong darating, Huwebes ba yata yan o Miyerkules? So, this coming week. Huwebes. Anong tingin mo dyan, sir? Sabi po ni Tito Sen, hindi pwede. Hindi pwede yung subcommittee dahil hindi pa yan approved ng committee. And by the way, ang chair ng subcommittee, si Senator Rodante Marcoleta po. Yun na nga eh. Dahil sa mga pinaggagawa nitong minority senators, yung mga walk out nila, yung pagbalandra nila, at kuminsan pati yung mga masasakit na salitang pinagsasasabi nila kontra sa new majority, nagkatikisa na, no?
Dati si Senator Pia Cayetano ang elected na chairperson. She is still the chairperson. Pero ngayon, gumawa ng subcommittee specifically for the flood control scandal. At ang mamumuno dyan ay si Senador Rodante Marcoleta, na alam naman natin, allergic na allergic ang palasyo at allergic na allergic ang mga korap, no? Yung mga saksakan ng sakim dito sa ating pamahalaan. Pag si Rodante Marcoleta na ang chairman ng subcommittee na yan, no? So, kung siguro, kung hindi ganyan ang minoriya, no? Yung 11 at hindi sila ganyang wika nga yung pinakikita nilang asal ay hindi masyadong kontraryan, masyadong kinokondena yung new majority, hindi siguro umabot sa ganyan. So ang nangyari ngayon ay mas mabigat ang magiging taga-usig ng flood control scandal. Opo, sir, ano sa tingin niyo yung pakakaabangan ng taong bayan? Kasi Huwebes pa yung flood control probe. Meron pa tayong Lunes, Martes, Miyerkules, marami pa pong mangyayari. Okay. Kung ang tinutukoy mo, MJ, ay yung posibilidad na magkapalitan na naman ng Senate President o ng liderato ng Kamara ng Senado sa Lunes, palagay ko'y malabo nang mangyari yan. No? Kung basta they because of their actuations, yung new minority, because of their actuations, lalong pinanindigan na ng mga miyembro ng new majority yung kanilang yung kanilang stand, no. Tikisa na ito kaya yan ang nangyayari. Palagay ko tuloy yung June 4 na Blue Ribbon Committee hearing at sana panawagan ito ng palagay ko halos lahat ng ating mga kababayan, panawagan na tawagin na yung 18 mga dating sundalo, yung mga retirado o resigned na sundalo na pilit na pinagtatakpan ng NBI, ng Senado nung nakaraan, no? Ayaw nilang marinig ang salaysay ng mga ito patungkol doon sa mga libo-libong maleta na punong-puno ng pera, ng bilyon-bilyong pera, no? Yun ang hinihintay ng taong bayan. At mabuti naman, saludo ako kay Senate President Alan Cayetano at ginawa niyang priority yaang pagbukas na muli ng hearings ng Blue Ribbon Committee. Opo, sir, bago lang pulit si partner Admar. Tingin mo, sir, may papakulong lahat ng mga taga Cayetano majority bago po ang flood control investigation ngayon pong Huwebes? Kasi ngayong araw may nagpiyansa na po si Senator Jinggoy at may mga iba pang kaso na hinaharap itong mga kasama niya sa mayorya. Pwede nilang gawin yan, ano? Actually, ginagawa na nila, no? Yung tinatawag na weaponization of the law against their political enemies, against the opposition, against even media, yung mga nagpapahayag lang ng kanilang damdamin at kanilang opinion, ano? 'Di ba? Kinakasuhan din. Lahat na lamang ng kumokontra sa administrasyon ay kinakasuhan. Pero unang-una, Admar, MJ, lagi ko nga sinasabi doon sa mga kaibigan kong senador sa new majority, meron tayong Diyos na nakikita ang lahat, no? At pangalawa, meron tayong taong bayan na galit na sa sitwasyon ng ating bansa. Nagpupuyos na ang kanilang damdamin, no? Hindi lamang dahil sa hirap ng buhay, kundi yung malalaman pa nila na kaya sila isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit sila naghihirap ay dahil sa pagnanakaw, sa sobrang kasakiman ng ating mga leader. No? So palagay ko, tingnan natin. Talagang siguro gagawin nila lahat ng pwede nilang gawin. Pero hintayin naman nila ang silakbo ng damdamin ng taong bayan.